Gusto mo bang pag-usapan natin kung sino sa buhay mo si Maya Santos? Gusto mo bang pag-usapan natin yung mga pangalang Richard Cambe, yung Jennifer Jen Corpus, yung Arman Padilla, yung Zenaida Ducot? Gusto mong pag-usapan yan? Kung gusto mo, okay sa amin, pag-uusapan natin yan. Gusto mo bang pag-usapan natin yung affidavit nung tinaguri ang Pork Barrel Queen na si Janet Napoles? Yan ba ang gusto mong tahaking landas? Kung gusto mong pag-usapan yan, pwede. Total, masyado mong minamaliit ang ginagawang mangmang. Ang sambayan ng Pilipino, pag-uusapan natin yan. Gusto mo ng issue, pag-uusapan natin yan. Gusto mo bang pag-usapan natin yung biggest drug haul in the history of Philippine Drug Enforcement? Yung dyan sa Alitagtag, Batangas? Yan ang issue natin ngayong eleksyon. Ito pag-usapan natin. Nakakalungkot sapagkat sinimulan po ng Marcos administration yung kanilang pangangampanya ng negative campaigning. At naalam naman na po lahat yan nang sila ay nagkaroon ng proclamation noong February 11, bumira ng bumira si Bongbong Marcos, uncalled for, unprovoked, sarili niyang palo kung ano-anong sinabi, dahil hindi po yan ang gustong marinig ng sambayan ng Pilipino. Hindi po, wala pong pakialam at walang panahon ang sambayan ng Pilipino sa mga bangayan. Ang kinakailangan po tugon doon sa problema ng unemployment, underemployment, inflation, yung wala pong mauwing pagkain ang karamihang mga Pilipino, ang paglaganap ng kriminalidad, ang muling paglaganap at pagbabalik ng droga. Yan ang dapat nating pinag-uusapan. Simula pa lang, nag-negative campaign ka na. Mabuti na rin sapagkat sinimulan mo, ating sasagutin ang mga binabato mo na wala namang basihan. Kung gusto ninyo ng ganyan, gusto ba ninyong pag-usapan natin kung sino sa mga buhay ninyo? Salamat kay Joa de Viva. Salamat po at may naglabas nito. Tanungin po ninyo dyan sa banat ng banat na yan. Gusto mo bang pag-usapan natin kung sino sa buhay mo si Maya Santos? Gusto mo bang pag-usapan natin yung mga pangalang Richard Cambe, yung Jennifer Jen Corpus, yung Arman Padilla, yung Zenaida Ducot? Gusto mong pag-usapan yan? Kung gusto mo, okay sa amin, pag-uusapan natin yan. At yan ay issue-based. Gusto mo bang pag-usapan natin yung affidavit nung tinaguri ang Pork Barrel Queen na si Janet Napoles na dated 26 May 2014? Yan ba ang gusto mong tahaking landas? Kung gusto mong pag-usapan yan, pwede. Total, masyado mong minamaliit ang ginagawang mangmang. Ang sambayan ng Pilipino, pag-uusapan natin yan. Gusto mo ng issue, pag-uusapan natin yan. Gusto mo bang pag-usapan natin yung biggest drug haul in the history of Philippine Drug Enforcement? Yung dyan sa Alitagtag, Batangas? Yan ang issue natin ngayong eleksyon. Ito pag-usapan natin. Di ba? Total, kamo naman, minamaliit mo yung higit na maraming Pilipino na naghihirap at karamihan nga dyan, ang mahal-mahal na nga ng bigas sa ilalim ng administrasyon mo Ang ginagawa na nga lang pang sarsa dyan suka. Minaliit mo pa yung suka. Pag-usapan natin itong isyong suka. Yung vice cam and budget report, ito pag-usapan natin. Ang diskurso ng mga usaping panlipunang mahalaga. Kagaya ng yung Alitagtag drug haul. Nasaan na yan? Bakit ang tahimik mo na? Yan ang ipaliwanag mo. Naiintindihan ho natin siya. Sapagkat wala siyang masabing continuity ng kanyang programa. Wala naman siyang nasimulan Wala siyang nasimulang programa. Pag-usapan natin ang issue. Sa issue pa lang yung vice cam report mo, yung anomalous, illegal, immoral, criminal, and unconstitutional
Bicameral Conference Committee report. Yan ang ipaliwanag mo. Yan ang ipaliwanag mo. Yan ang isagutin mo yung bakit meron 28 item na blanco na nung tinotal ay nagkakahalaga ng 241 billion pesos. Saan ninyo dinadala ang pera ng Pilipino? Yan ang sagutin mo, hindi yung, ako I'd like to think mga kababayan, parte ito ng kanilang diversion scheme para mawala yung usapin dito sa kanilang incompetence, dito sa kanilang corruption, dito sa kanilang kurakot. Ito po yung mga issues na hindi nila malabasan. Ipit na ipit sila, kaya ang ginagawa nila, umuopensa, umaatake ng wala sa lugar. Unprovoked, unnecessary, uncalled for. Ngayon, kami naman sa Duterte senatorial candidates, karapatan naming sumagot sapagkat hindi naman pwedeng tayo magpapagaslight at they will try to change and they're changing the narrative na sila yung punong-puno ng anomalya, maghahanap sila ngayon ng isang pamamaraan to deflect yung issue palayo sa kanila. Hindi po ako papayag pag-usapan natin ang mga issue. Ano po yan? Yung Bicameral Conference Committee report, hanggang ngayon hindi mailabas ng House of Representatives yung enrolled bill, yung kopya ng enrolled bill. Nakakuha po tayo, pinakita ko sa inyo nung makailang araw na meron tayong nahalukad dyan sa archive section ng House of Representatives. Unsigned po. Unsigned ng Senate President, unsigned ng Speaker of the House, unsigned ng Senate Secretary, unsigned ng Secretary General ng House of Representatives, unsigned ng Pangulo ng Pilipinas yung enrolled budget na nandyan sa archive section ng House of Representatives. Hindi nila pwede sabing draft yun. Gagawin na naman tayong mangmang ng kongresista ng Marikina eh. Baka sabihin na naman niya, draft yan. Archive section na yan, archive. Ibig sabihin, taguan, repository, diyan pinipreserve yung mga kopya ng original authentic records, original authentic document. So yan ang ating pag-usapan, hindi yung negative campaigning ninyo. Pwede nyo ituloy yan. At pag-uusapan nga natin, binubuhay ninyo yung issue ng pork barrel at base nga sa affidavit ng pork barrel queen tinagurian si Janet Napoles, May 26, 2014. Salamat kay Joa De Viv at kanyang pinablish yan sa kanyang pahina. Yung mga pangalang Richard Cambe, yung pangalang Jennifer Jen Corpus, yung Arman Padilla, yung Zenaida Ducot, at yung Maya Santos. Yan ang gusto mong pag-usapan. Kung gusto mo mag-negative campaign, ipaliwanag mo sa amin sino itong mga pangalang ito, anong nangyari doon sa Alitagtag Drug Hall, yung Alitagtag Drug Bus. Wala nang balita ang sambayan ng Pilipino sa pinagmalaki mo na 14 billion baka mo na halaga ng drogang nasabat. Nasaan na yan? Baka bumalik na sa kalsada. Hindi nyo na pinag-uusapan, wala nang impormasyon ang mamamayang Pilipino tungkol dito. Ito pag-usapan natin. And then, balik tayo sa issue ng vice scam. Huwag ho nating kalilimutan yung 117 billion pesos na pera ng Philippine Deposit Insurance Corporation. Huwag po niyong kalilimutan yun ha, yung lahat ng mga bank, yung mga Pilipinong may bangko, may deposito, may naitatabi. Importante pong alam niyo ito, 117 billion pesos pera ng PDIC kinuha po ng Marcos administration. Sa nila linagay, syempre, pampondo ng kanilang unprogrammed appropriation noong nakaraang taon, noong 2024. Pinondohan yung IX, pinondohan yung ATA, pinondohan yung kanilang mga pork barrel, at kung ano pa. Hindi nga tayo kinakausap, wala nagpapaliwanag, tinatago. Yan ang hinihingi ng hakbang na maisog. Transparency, accountability, peace, and security. So yun po yung issue natin, yung 25 billion pesos ng DBP, yung 50 billion pesos ng Land Bank of the Philippines, yung 60 billion pesos ng PhilHealth. Saan ninyo dinadala ang pera naming mga Pilipino? Gusto nyo ng issue yan? Pag-usapan natin, issue-based tayo. Ito po dapat natin pinag-uusapan. May nagsabi sa akin, hindi ko nga alam eh, negatibo na raw ang lahat ng ginagawa ng administrasyong ito. Minsan lang silang may pag-asang magpositibo, tumanggi pa sumailalim sa drug test. Yun nga rin ho ang hindi ko maintindihan eh. Negatibo na sila sa lahat ng ginagawa nila, tsansa na magpositibo, tumanggi pa. So gusto ninyong issue-based, gusto ninyong sagutin namin. Yung inyong mga negative campaigning, sasagutin natin. Basta tanda lang din kayo, nasaan yung 500 billion flood control funds? Nasaan? Yan, sagutin nyo yan. Hindi negative campaigning to, issue-based ito. Sinabi nila ito sa kanilang SONA, 500 billion pesos sa loob lamang ng 2 taon ang kanilang inubos
at sinasabing merong higit kumulang 5,500 flood control programs. Nasaan? Issue-based tayo. Negatibo ang dating sapagkat negatibo ang inyong performance. Wala kaming makita. Wala kayong nagagawa pang mabuti sa sambayan ng Pilipino. Mangangalahati na kayo sa inyong termino. 500 billion pesos flood control funds ginamit nila. Nasaan? Gusto niyong pag-usapan ang issues natin? Panagutin po natin sila. Anong nangyari doon sa flood control funds? 200 inosenteng Pilipino patay. 200 inosenteng Pilipino patay, nalunod sa baha dahil ninakaw yung pera para sa flood control programs. Huwag po niyong kalilimutan yan. Iyan ay isang katotohanan. 200 inosenteng Pilipino patay dahil sa pagnanakaw ng pondo na para sana ay sa flood control funds. Yan ang ating pag-uusapan. Pati po yung 25 tonelada ng ginto na reserve ng Central Bank natin, ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nagbenta sila. Hindi malinaw kanino nila binenta. Wala akong sagot sila rito. Wala pong transparency. Kanino nila binenta? Importanteng malaman natin kanino nila binenta at magkanong halaga nila binenta o magkano man ang bentahan dyan per ounce, per kilo, per ton. Kinakailangan alam natin dahil baka naman nagisa na naman tayo sa sarili nating mga mantika. Yung ginto, baka sila rin ang bumili. Ibinenta ng Bangko Sentral kung kani-kanino na sila lang din pala. Hindi po yung Bangko Sentral, ito mga korap sa gobyerno. At baka sweetheart deal pa yan, bagsak ang presyo. Ito yung mga pananagutan dapat nilang ipaliwanag. Kaya nga lagi ko sinasabi, issue-based campaigning tayo. Pag-usapan natin ang issue. Nasaan yung 25 toneladang ginto na reserve ng Bangko Sentral ng Pilipinas? Kanino ninyo binenta at magkano ninyo binenta? Dahil sigurado tayo, kung ngayon papalitan yung 25 toneladang ginto na ibinenta nila, abonado pa ho ang Republika ng Pilipinas. Abonado pa ho tayo. Mangungutang na naman yan. Bakit? Higit pong mataas ang presyo ng ginto ngayon sa bentahan o sa merkado. Wala po tayong mabibiling 25 tons ng ginto sa halagang pinagbentahan nila last year. Yan ay isang katotohanan. Dapat nila ipaliwanag yan. Saan nila dinadala ang pera nating mga Pilipino? Pag-usapan natin yung issues. Ano nang nangyari? Wala pong ibinunga. Yung kanyang excessive foreign trips. Yung kada biyahe ng biyahe, natandaan po nyo yan? Unang 2 taon sa pwesto, biyahe ng biyahe ang naiuwi, pangako. Ang naiuwi, pledges. Ang pledges po, pangako ho yun, hindi po kwarta yun. Hindi po pera yun, hindi po investment yun. Pangako lang ho yun. Walang MOA, walang investment, walang foreign direct investment, wala pong mamumuhunan na papasok sa ating bansa. Yan po yung panimula ng kanilang pambubudol diyan sa kanyang excessive foreign trips. Pag-usapan natin issue-based campaigning, issue-based tayo. Kaya lang talaga magne-negative ang Administrasyong Marcos sapagkat wala pong ginagawa ito para sa kapakanan nating mga Pilipino. Yung pag-usapan din ho natin yung sa impeachment ni Vice President Inday Sara Duterte, bahagi po ito ng kanilang diversionary tactic na is nilang ilihis. Dahil naniningil po, tatandaan nyo itong midterm election is a referendum. Referendum ito kung sang-ayon nga kayo sa unang 3 taon ng Marcos administration. Sabi natin dito sa promotor ng negative campaigning, tanungin mo muna sarili mo, sino si Maya Santos? Bisitahin ho ninyo yung affidavit ni Miss Janet Napoles dun sa pork barrel, yung tinatawag na pork barrel queen. Yung affidavit ho niya noong 26 May 2014 sa, I believe, in the Senate. Tanong nyo dito sa nagpromotor ng negative campaigning, sino si Maya Santos? Tanungin mo rin sa kanya, sino yung Richard Cambe, yung Jennifer Jen Corpus, yung Arman Padilla at Zenaida Ducot. Yan ang gusto nyong pag-usapan natin. Sagutin ninyo. Paghandaan din natin kung paano natin mapoprotektahan ang mandato ng 32 milyong Pilipino na bumoto kay Vice President Inday Sara Duterte. Huwag nating ipanakaw yung sagradong mandatong ibinigay, ipinahiram, ipinagkatiwala ng 32 milyong Pilipino kay Inday Sara. Hindi lang po si Inday Sara ang usapin dito. Ang ninanakaw po ditong malinaw ay yung sagradong mandato ng 32 milyong Pilipino. At ang mga nagnanakaw is the same old gang. Itong mga elitistang mambabatas diyan sa Kongreso. Sila ang nagnanakaw, ninanakaw na pera natin.
Di ba? Malinaw na yan. Sa AKAP, sa AIX, yung flood control funds, ninanakaw. Anong resulta? 200 inosenteng Pilipino patay dahil ninanakaw ninyo yung flood control funds. Pati ba naman ang posisyon ng pangalawang Pangulo, pananakaw natin? Wag po tayong pumayag. Ay ninanakaw na ho yung ating karapatan eh. Yung karapatan sa malayang pagpapahayag, ninanakaw na rin. Sinubukang imbestigahan yung mga miyembro ng tinatawag nating new media, yung mga social media vloggers. Subalit, very good move naman sila, tumakbo sa Korte Suprema. Kagaya po ng ating ginawa, tumakbo tayo sa Korte Suprema. Ano pong sinabi ni negative campaigner? Tayo daw po yung destabilizer. Imaginein mo, hindi pa nagsisimula ang kampanya, nagne-negative campaign na siya. Bakit? Wala ho siyang maipakitang performance. Zero, bangkarote, bankrupt, negative ang kanyang performance. Kaya kita naman ninyo, bukod sa negative ang kanyang performance, pati ang uri ng kanyang pangangampanya niya, negatibo. Kaya tama ho yung nag-comment doon sa aking pahina eh. Yung doon sa drug test na nga lang ang may mataas sa pag-asa mag-positibo, tumanggi pa. Negatibo ang performance, negatibo ang campaigning. Pag-usapan natin itong issue. Issue-based po ang ating pangangampanya. Hindi po tayo lalayo rito. Pag-usapan natin yung issue. Yung issue na talagang wala kayong ginawang mabuti sa loob ng 3 taon ninyong panunungkulan. Kaya yung mamamayang Pilipino, mag-isip-isip po kayo. At sasagutin natin yan sa abot ng ating makakaya. Kung gusto niya ipagpatuloy yung ganyan, di mabuti, di lalo nating malayang pag-uusapan ang lahat ng napakaraming issues na gustong malaman ng sambayan ng Pilipino. Dahil limitado po yung ating pondo. Nakita naman ninyo kung gaano kagara yung rally nung nagpapasimula ng negative campaign. Ang gara, napakalalaki ng venue, pera nyo po yun. Tax po natin yan. Bahagi po yan ng pera natin. So, hindi niya po pera yan. Kaya, kita naman ninyo, kami, pinagsisiksikan na lang doon sa venue natin kahapon sa San Juan sapagkat limitado ang pondo. Wala po kaming reklamo roon. Mas mainam pong mangampanya na limitado ang pondo para po pag hinatid ninyo ang buong Duterte senatorial candidate sa Senado, hindi po kami magnanakaw dahil wala po kaming ginastos na malaking pera kagaya ng ginagastos ng Marcos administration.